Good evening po, mga tito at tita. Napakahirap nitong topic na ito kasi katatapos ko lang magdaan dito. Ano po? O siguro lahat naman tayo laging dumadaan dito. 5 years ago namatay po yung tatay ko. 3 years ago yun naman pong ate ko. At 4 months ago yung pong kapatid kong isang babae. Bitchy po ang tawag. No? Bitchy. At hindi naman po kasi kami mayamang pamilya. Umabot po ng 1 milyong piso yung hospital bill po ng kapatid ko. Kaya bilang pare na misyonero na hindi rin ho kami pwedeng mag-ipon ng malaki na pera. Wala akong maitutulong sa aking sariling pamilya. Masakit po yun para sa akin. Na talagang ang puro sinasabi ko, dasal, dasal, dasal. Ano po, no? Nakikibargain ako dun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sana po mabayaran namin yung hospital bill. Alam niyo, talagang naririnig ng Diyos ang ating mga dasal. Sa awa ng Diyos, nabayaran yung 1 milyon. Hindi ko alam kung saan galing. Puro sa mga kaibigan na kakilala, ganyan. Na-experience ko po talaga yung miracle of sharing, multiplication of loaves. Kapag nandoon si Jesus, saglit na saglit lang po yung crisis. Nung matapos akong magka-crisis, sa kwento na yon, ang nanay ko rin po pala nagka-crisis. Buti na lang naikwento sa akin ng mga kapatid ko, nagtatampo daw sa Diyos, ayaw mo nang isang linggo nang hindi nagsisimba, araw-araw po yung nagsisimba, kung hindi sa parokya, sa online po. At umuwi po ako sa bahay namin at nagmisa po ako. Wala pong nagawa yung nanay ko dahil nandun na yung pare. No? Kaya nagsimba na ang nanay. At pagkatapos ng misa, Nay, kamusta? Sabi niya, okay na ako, salamat at nagmisa ka dito. So naramdaman niya yung presensya ng Diyos sa banal na misa. Salamat po sa sharing kanina ni Tito Ray na yung mga misfortunes na nag-turn into blessings. Napaisip tuloy ako bigla, ano nga ba yung mga struggles ko nung nasa seminaryo ako. Naalala ko tuloy yung love life ko, no? Maikichismis ko tuloy sa inyo. Wala naman yatang chismosa rito. No? Nung po kasing sa seminary po kasi pinagbabawalan kami mag-girlfriend. Buti na lang walang cellphone noon. Kaya lang may kasulatan ako, no? Yung classmate ko nung high school. At alam niyo, 4 years na kami nagsusulatan. Pero hindi ko siya girlfriend at hindi niya ako boyfriend. Kaya lang kung mababasa niyo yung letter namin, parang gano'n na rin, no? Parang nahihiya lang kaming mag-aminan. Kasi meron ng I miss you at I love you. Tapos yung huling love letter niya, nagulat po ako kasi sabi doon, ikakasal na ako the following month. Sabi ko, niloloko ko nitong babaeng to, hindi man lang ako sinabihan na may boyfriend na pala, kasal agad. Sabi ko, baka nabuntis. Sobrang galit na galit po ako. Sinunog ko po lahat ng letters niya sa akin na isang kahong sapatos. Tapos after 11 years, mga 7 years, after 7 years, nakita po uli kami. At sabi ko sa kanya, hoy, bakit mo ko sinaktan ng ganoon? Ba't mo ko niloko? No? Sabi niya, talagang niloko kita. Sabi niya, hindi totoo na kinasal ako the following month. Sabi niya ganoon. Bakit? Kasi nahuhulog na yung loob ko sa iyo at napansin ko na nahuhulog na yung loob mo sa akin. Hindi ka naman din aamin. No? Hindi rin ako aamin. So, walang patutunguhan at nakikita ko naman na gustong-gusto mong magpare kaya magkakasakitan lang tayo. So, naisip ko pinakamaganda magsinungaling sa iyo na yun nga, ikakasal ako. Pero matagal bago pa ako kinasal, mga after 5 years pa, sabi niya gano'n. So, nagtatawanan na lang kami nung nagkakita kami. No? Huwag po kayo mag-alala, hindi ko kayo magkakabalikan. May pamilya na po siya. Hindi ko na siya type. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Joke lang po. Pero gano'n, no? Inaalala ko, sobrang sakit. Pero salamat sa Diyos at nasaktan ako. Dahil nung nasaktan ako, no, na
nakilala ko yung sarili ko na tao ko, kailangan kong aminin na meron akong damdamin, kailangan kong harapin yung issue na yun, hindi ko pwedeng takasan. No? At natuto kong mas magdasal ng taimtim. No? Sabi ko, Lord, sana po yung damdamin ko na yun sa babaeng yun ay maging damdamin ko na lang para sa iyo. Sana po sa halip na siya yung iisipin ko, ikaw na lang po iisipin ko. Sa halip na siya yung mahalin ko, ikaw na lang po ang mamahalin ko. No? Alam niyo po, nangyari yun. No? Hindi po siyempre biglaan, no? Proseso. No? Journey po talaga. No? Journey po talaga. Yun. Kaya po ako naging pare. No? So dahil pwede mong hingin yung grasya na yun sa Diyos. Sabi ko, Lord, 11 po kami nagsimula, 15 seminarians po kami. After 11 years, ako lang po ang nalabi. No? Ako lang po ang natuloy sa batch namin. So, itong pananampalataya po, no, sabi, building faith and hope. No? Alam natin na ito igrasya ng Diyos eh. Hindi mo to wala sa iyo eh. No? Kailangan hingin mo yan. Kaya sabi sa gospel din kahapon, no, Lord, please increase our faith. Dagdagan niyo po, Panginoon. No? No? Kilala po namin kay Panginoon pero napakadali naming mahulog sa tukso, magkamali, marupok po kami. Lord, please increase our faith. So ito ng panahon ng pandemya, marami po tayong naranasan, no? At may kanya-kanya tayong kwento. No po. So iniisip ko, ano ba yung transition na yun? Ngayon. Ito pong picture na ito ay picture ng miracle at Capernaum from Gospel of Mark chapter 2 verses 1 to 5. Ito po yung paralytic man. At napakaraming tao dun sa bahay na pinuntahan ni Jesus. Paano makakalapit? Una, paralyzed nga siya, tapos napakaraming tao. No? Alam niyo, nagulat tayo doon sa kwento. Ano po? May 4 na lalaking nagbuhat dito sa lalaking to at idinaan sa bubong. Maiisip ba natin yun? No? Ang lakas ng loob nila. No? Siyempre, itong lalaking to, gustong-gusto niya makalapit kay Jesus pero wala siyang kakayanan dahil nga paralyzed siya. No? Parang ganyan po tayo eh. Kung ano man yung kasalanan na yon, kahinaan natin, ang hirap umalis. No? Hindi tayo makagalaw. Hindi natin alam kung paano tayo magsisimula, kung paano tayo babangon. Meron na po ako nakausap na ganyan, talagang bagsak na bagsak siya sa buhay niya at sabi niya, Father, hindi ko alam kung paano ko tatayo. Hindi ko alam kung paano ko babangon. Wala akong lakas. Ayan. Sino tumulong? Yung mga kaibigan niya para lumapit kay Jesus. So, tayo rin po, yung crisis, meron tayong sakit, meron mga istruktura sa buhay natin, merong maraming tao nakapaligid sa atin. Pero sabi nga, no, kailangan natin ng at least 4 crazy friends. Para sa akin yan ang pag-ibig sa Diyos Catholic Community. Mga crazy friends ko ngayon ay ang PDCC. Dahil baliw na baliw kayo sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, totoo po ito, walang halong bola. Ano po? Pag kinakanta yung team song ng pag-ibig, naiiyak po talaga ako. Kanina naiyak na naman ako, pinipigilan ko lang. Yung una ko po itong marinig, at hanggang ngayon tuwing maririnig ko, talagang lagi po ako natatouch. Wala pong palya yun. Nararamdaman ko po talaga sa puso ko. No? At pag nakakakilala ako ng mga members ng pag-ibig, nakaka-inspire po talaga. Dahil akong pare, may limitasyon sa paglilingkod sa Diyos. Pero pag nakikita ko kayo na na-empowered po ako, no? Nasabi ko, praise the Lord, ang daming like ko, no? Na nagmamahal sa Diyos at gustong mag-serve. Yung pag-ibig sa Diyos, kayo napaka-konkreto nyo po no, na nakikita ko na kung paano kumikilos ang Diyos sa mundo. No po. So, yung pananampalataya, nagulat tayo, napakalaking tulong nito ng community. So, kailangan natin ng personal, katulad ng paralyzed man, gusto niyang makaharap si Jesus, makalapit kay Jesus. Pero kailangan din natin ng faith community. No po. At syempre, isa lang ang pag-asa natin, si Jesus. Ito pong nasa likod kong image, Risen Christ, yan po ang favorite kong symbol of hope, syempre. No?
Diyan tayo nakatingin na balang araw makakasama natin muli ang ating Panginoon. Naalala ko po itong reading na ito from the book of Job. Binabasa po kasi ito sa funeral mass no? Ngunit alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat. Makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya. Yan. Parang excited na ako mag-face to face no, sa ating Panginoon. Ito po yung sinabi ni Job sa gitna ng kanyang paghihirap, pagdurusa. At yan din ang pag-asa natin. Salita po ng Diyos ito no? Biruin niyo, no? Yung hirap na dinanas ni Job, aakalain ba niya yung buhay niya balang araw magiging Word of God? Di ba? Amazing talaga, ano po? Sobrang pagdurusa, sobrang pangungutya ang nidanas si Job. No? Parang kasumpa-sumpa talaga yung buhay niya. Pero hinarap niya ito ng may pananampalataya. Tapos naging salita ng Diyos. Siguro yung buhay din po natin mga ganun, mga tito-tita, no? Bagamat hindi maisusulat sa libro, hindi magiging part ng Bible itong buhay natin, pero yung paghihirap mo, tito-tita, at paghihirap ko, nagiging salita ng Diyos. Bakit? Paano? Dahil naroon ng Diyos. No? Hindi man siya formal na maisulat, hindi siya formal na babasahin, pero kapag mayroong sharing na nangyayari, tulad kanina ngayon, no? Yung kwento ng buhay natin, that parang gusto mong sabihin sa uli, this is the word of the Lord. Thanks be to God. No? Kasi nandun ang Diyos umalalay sa iyo no? Umalalay sa atin. No? Kaya yun ang ating excitement, no? Makikita ko rin ang Diyos, makikita ko rin ang Diyos. So, yan, at yun nga nangyari kay Job, pinagpala siya, no? So, ito po yung gospel din, parehong funeral mass readings yung binabasa ko, no? Kasi talagang ito talaga yung konsolasyon sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay. From the Gospel of John, chapter 14, verses 1 to 6. Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Itong sinasabi ni Thomas po dito, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Naku, yan po talaga yung sinasabi natin itong panahon ng pandemic, no? Totoo na nga kaya ito na mababa ang bilang ng mga may sakit? Wala talaga kaya itong halong politika? Paano na lang, no? Yung mga nawalan ng hanap buhay, paano na lang lahat yung mga nasira? No? Panginoon, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Gusto namin ng masayang buhay, pero nagsisiraan kami. Gusto naming makilala ka pero mayabang kami, parang gusto naming maging Diyos. No? Gusto namin malapit ka sa amin, gusto namin nararamdaman ka namin, pero itinataboy ka din namin sa aming pagkakasala. Lord, we don't know. No? Yung sinasabi ni Tomas, we don't know where you are going. How can we know the way? Parang circus ang aming buhay. Hindi namin alam. Bubuo kami ng mga pangarap, masisira, papalpak. Bubuo kami, magpaplano kami, hindi matutuloy. Sabi nga ng spiritual director kong brother, nung ako'y seminarista pa lang, sabi niya, if you want God to laugh, then tell Him your plans. Biruin yun. Kaya mula nun, hindi na ako nagplano. Plano tayo ng plano, matatawa lang pala si Lord. Para sinasabi, aba, mas magaling ka pa sa akin.
So, anong ibig sabihin nun? Kay Jesus tayo titingin. Sabi niya, I am the way and the truth and the life. Yan. So, totoo, hindi ko alam ang daan. Pero pag nakatingin ako kay Jesus, ayun, nagiging maliwanag na yung daan. Yun pala yung direksyon. Susunod lang ako sa mga yapak niya. No? At yung mga salita niya, yun ang katotohanan. Pag hindi ko yung pinakinggan, lolokohin ko lang ang sarili ko, bubulahin ko lang ibang tao, mabubuhay ako sa kasinungalingan. No? So kailangan tanggapin ko ng buong buo ang salita ni Jesus. At siya ang buhay. No? Kung hindi ko siya tatanggapin, matagal na akong patay actually dapat. No? Matagal na akong patay. Maaaring humihinga ako, kumakain, pero walang buhay. No? So kapag si Jesus tinanggap ko yan, buhay lahat, may kahulugan ng lahat. No? At yun nga, usapang eternity po ito eh. No? Kapag pinag-uusapan natin ng pag-asa, pag pinag-uusapan natin ng Panginoon, dito pa lang pag-uusapan na natin ang buhay na walang hanggan. So, according to a saint, Saint Anselm of Canterbury, faith is something you possess in the present moment. It reflects a desired intention. Basic definition ng faith. No? Meron ka niyan sa ngayon, at makikita mo dito, no? Bakit kami faith? Dahil sa kalooban ng puso mo, no? Meron diyan nakatagong pagnanais. Hope naman po is the anticipated fulfillment of that intention. Yan. Alam ko magaganap yan. No? Mangyayari yan. Dahil sinabi ng Panginoon, mangyayari yan. It deals with future states of affairs. Okay. So on these grounds, faith is the result of current belief systems as shaped by experience. May naranasan kayo. Subok mo na, naranasan mo eh. Meron ka na no. Produkto na ito ng karanasan mo ng Diyos. Whereas hope is the product of desiring a future state of affairs. Okay. So, module tayo ngayon, nag-definition of terms. No? Okay. So, dapat liwanagin natin kung ano itong tinataglay nating pananampalataya at pag-asa. Sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi ng Panginoon, ako ay si ako nga. Bakit ko po ito binibigyang diin ngayon, hina-highlight? Kasi po, madaling tanggapin ang mga paghihirap, ang mga pagsubok, kapag lagi nating nasa isip na mayroong Diyos na hindi ikaw, hindi ako. At itong Diyos na ito ay hindi natin pwedeng diktahan. Pwede tayo magdasal sa Kanya, pero hindi natin siya pwedeng diktahan. No? We are in no position as creatures to dictate to our Creator what He may or should be like. No? God is absolute reality. Our role is not to say what can and can't be in God, but to learn who He is and who we are, and to shape our lives according to His reality, His will. We submit to the way He is. He doesn't submit to the way we are or the way we think He should be. So pag mayroong paghihirap, hindi natin pwedeng isisi sa Kanya. No? Kailangan natin magtiwala. Yun ang pananampalataya, yung pagtitiwala sa Kanya. May plano ang Diyos. Siya, makapangyarihan siya at meron siyang napakagandang plano para sa atin. No? So God is our hope because of His power. Kaya niya yan. Pag tayo, kapos tayo sa kapangyarihan talaga. His power means He can perform what He says. So our hope is founded on His ability. He is our hope because of His provision. His provision means He will provide for us with His best for our eternal good. Eternal good. Dadalhin tayo nito sa buhay na walang hanggan. Kabutihang walang hanggan. So our hope founded on His loving care. Siyempre, mahal na mahal tayo ng Diyos. Marami tayong hindi nakikita. Tulad ng mga alagad kanina sa gospel,
Naintindihan lang nila yung ibig sabihin ni Jesus sa templo nung namatay na si Jesus at muling nabuhay. Yun pala. So, ganun din po tayo eh. Hindi natin naiintindihan ngayon yung paghihirap, pero balang araw sasabihin din natin, naiintindihan ko na. Salamat sa Panginoon, naiintindihan ko na ngayon. So He is our hope because of His promise. His promise means that His word is good. Our hope is founded on His trustworthiness. Siguro marami tayong sharing dyan, no? Na napatunayan na natin na mapapagkatiwalaan talaga ang Diyos. Ako nga, wala akong tiwala sa sarili ko. Dapat hindi ako magtiwala masyado sa sarili ko. No? Dahil makasarili. No? He is our hope because of His person. His person is such that He is merciful, forgiving, faithful, good, and righteous. So our hope is founded on His character. Okay. Palagay ko ang krisis ay ito. We have forgotten who we are. Kapag tayo may sakit, mahirap tanggapin. Normal po yan. Mas mahirap tanggapin na tayo may sakit at tumatanda na kung nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. Pero kung unawang-unawa natin na, oo nga pala, no, galing lang ako sa putik, babalik din ako dyan. Oo nga pala, no, hindi nga pala ako ang gumawa sa sarili ko. Hindi ako magdidikta sa haba ng buhay ko. Kanina, sa morning prayer, meron dong Psalms, no? The lifespan of man is 70 and 80 for those who are strong, but most of these are emptiness and pain. Ako biruin niyo, no? Ganun pala talaga ang buhay. No? Maikli lang. Huwag natin yung kakalimutan. So, itong letter of St. Paul to the Corinthians, na pinapaalala sa atin kung sino tayo. Pero makikita nyo dito yung pag-asa natin. No? But we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. So, yun. Hindi tungkol sa atin. Hindi sa kapangyarihan ng Diyos. We are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not despairing. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always caring about in the body, the dying of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Galing ni St. Paul, no? Kaya pala sabi niya, dapat mamatay na ako para si Jesus ang mabuhay sa akin. Yan. Pag ganon, nawawala na yung ating mga takot sa paghihirap. So we are earthen vessels. Bakit ba? Bakit po ba hindi tayo perfect vessels? Perfect vessels are safe. Safe but brings glory to themselves. Earthen vessels are risky but can bring profound glory to God. Yeah. So, yung mga tatakot na ayaw mag-talk, ganyan, no? Ayaw mag-serve, na hindi ako karapat-dapat humarap sa mga tao, sa members ng Pag-ibig. Ayan, mga nahihiya, mga they find themselves unworthy. Totoo naman yan, kahit po ako. No? Kahit pari po ako, naku, lalo na ako, hinahawakan ko yung kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Tuwing hawak ko yun, conscious po ako, hindi ako karapat-dapat dito. No? Salamat sa awa ng Diyos. Pero yun no? Dito natin makikita yung kadakilaan ng Diyos. So, it is through brokenness as vessels of God's glory that He makes us useful to Himself. And God chose to put His light and glory in everyday dishes, not in the fine china, sabi. So, kahit tayo mga ordinary lang. Na makikita yung kalwalhatian ng Diyos doon. And Jesus was not embarrassed to live as an earthen vessel. Siya mismo, no? Naging katulad natin, naging lupa din, no? Naging tao. Okay.
So, who is worthy to be a container for God's light and glory? The smartest person isn't smart enough. The purest person isn't pure enough. The most spiritual person isn't spiritual enough. And the most talented person isn't talented enough. We are all just clay pots holding on an unspeakably great treasure. So, salamat sa Diyos sa pagtitiwala niya sa atin. So kapag naisip natin itong salita ni San Pablo, basahin ko nga sa Tagalog. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad na ng mga palayok. Kabila-kabilaan ng paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nalulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay maihayag ang kanyang buhay. Tayong mga lingkod ng Panginoon, my brothers and sisters, ibig sabihin, sa gitna ng ating paghihirap, makikita dito ang kadakilaan ng Diyos. Makikita rin, reflection din po tayo ng paghihirap ni Jesus. Paghihirap na makabuluhan. Mamaya, pagninilayan pa po natin yun. Okay. So dahil sa ating pananampalataya, mayroon tayong pag-asa si Jesus. Gusto ko pong makinig po tayo dito sa music video na nakita ko. Kala ko nga nung una Christmas song ito pero napaka-meaningful pala nito sa ating katulad nitong na-experience ng mga alagad sa gitna ng unos sa kanilang buhay. Slowly the light unfolding, softly the dawn approaching. Anxious, frightened souls, seeking hope, stumbling through sad desolation, wandering with frightened confusion towards a dark gaping tomb of buried hope. Gently an awareness of a loving presence, his words, do not be afraid. His message, peace be with you. Rabbi, it is the Lord. At the tempest and the storm, in the kindnesses that keep us warm, even through the pains and betrayals of life's crucifixions. Rejoice, dear souls, for peace it is the Lord. Sooth, it is the Lord, it is the Lord, now and forever. Merry Christmas! Di ba? Christmas song po yun. Ito po yung suggested guide question ko sa inyong susunod na gathering po. Nung pong, babalik ko lang po yung isang slide na
Nung ang Panginoong Jesucristo ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, no, nagulat po lahat sila, akala nila multo. Ito pong paglalakad ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig ay napakalalim ng kahulugan para sa mga alagad. Kasi po yung tubig ay sumisimbolo ng buhay at kamatayan. Buhay, kailangan natin ng tubig. Kamatayan, pag sobrang tubig, mamamatay din tayo. Katulad ng Great Flood, no, sa panahon ni Noah. So ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay nangangahulugan na mas makapangyarihan siya sa buhay at kamatayan. Yun ang pag-asa natin, mga tito-tita. Kahit tayo humarap sa pagkakasakit, kahit tayo humarap sa kamatayan, pag tumingin ka kay Jesus, sasabihin mo, baliwala yun. Hindi pala talaga ako mamamatay. No? Kaya maganda yung sabi natin, no? Sumakabilang buhay. Tatawid lang. Natatakot lang tayong tumawid. So napagtagumpayan na ni Jesus, nakita yun ng mga alagad. At yun nga, ang mga alagad, nakilala siya. Tayo ay lulubog sa takot, sa pag-aalinlangan. Pero Jesus will always stretch out His hand. Aabutin niya tayo kung ano man yung sitwasyon natin ngayon. Aabutin niya tayo. Naalala ko si Tita Jane saka Tita Joyce nung pinagdadaanan nila ngayon. Siguro at marami pang members ng ating community. Pag pinagdarasal ko po sila, yun ang ini-imagine ko. Niyayakap sila ni Jesus, inaabot ni Jesus ang kamay niya sa kanila. So, we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. We walk by faith and not by sight. According to St. Paul, to his letter to the Romans, chapter 8, verses 25 to 27, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Hinighlight ko po itong for we do not know what to pray for as we ought. Kapag po talaga nasa gitna ka ng krisis, hindi mo talaga alam kung ano yung tamang dasal. O baka nasabi mo na yung tamang dasal pero hindi ka sigurado, hindi mo alam. No? O kaya naman wala kang salita, ayaw mo magsalita, ayaw mo may makausap, ayaw mo may makita, ayaw mo parang gusto mong isarado ang sarili mo sa mundo. Hindi sapat yung salita. No? Pero ang sabi ni St. Paul, nandoon ang Espiritu pa rin ng Diyos. No? Nandoon. Hindi mo alam. No? Pero nasa sayo pa rin ang Espiritu. No? Kailangang magpasensya. Nandoon siya sa gitna ng ating kahinaan. Nandoon ang Espiritu ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kawalan. Okay. So, makikita nyo ba yan? Be encouraged that you are not expected to know the will of God in every respect. Yan ang ibig sabihin ng walking by faith. No? Hindi mo alam lahat, Tito, di ba? Willie, no? Hindi mo alam lahat, no? Minsan kasi gusto natin, alam lahat natin ang sagot. Pag may nagtanong, ako, mismo ako, pare. Father, paano ba to? Father, paano ba yun? Sa totoo lang, hindi ko kayang sagutin lahat ng tanong. No? At dapat masaya ako doon. No? Hindi ako Diyos eh. No? Para hindi ako pwedeng mag-feeling na all-knowing. No? So kapag mayroong kumukonsulta sa atin for counseling or kung ano man, advice, okay lang po na mayroong pagkakataong sabihin natin, sorry kapatid, hindi ko rin alam, pero sasamahan kita sa journey mo na ito. Nandito lang ako. No? Second, walking by faith means be encouraged that in your perplexity and groaning, you are not being watched. You are being understood. Tayo pong mga naglilingkod sa Panginoon na matagal na,
guilty tayo dito eh. No? Yung parang, conscious ba kayo dyan? Ewan ko sa inyo, baka ako, baka ako lang pala. No? Ako po, itong number 2, sa pool ako dito. No, kasi siyempre, pare ako, tas 17 years na po akong pare, tas biglang may crisis, para bang, dapat patunayan ko na magaling ako. Dapat patunayan ko na malakas ako, na faithful ako. Yan, ganyan. Walang pagdududa. Hindi pala. No? Okay lang po pala na aminin ko na mahina ako dahil naiintindihan ako ng Diyos. No? Hindi siya malupit na Diyos, no? Na naglilista, nagbibilang, no? Na itong panahon na to, Eugene, di mo napatunayan na may pananampalataya ka sa akin. Yan. Mahal ako ng Diyos eh. So, naiintindihan niya ako. No? Lalo na kayo, meron kayong mga anak at apo. No? Naiintindihan niyo yung kahinaan ng inyong mga mahal sa buhay. Next, be encouraged. Walking by faith, no? Means be encouraged that God's work for you is not limited to what you can understand and express with words. Yan. So, meron tayong mga bagay na may limitasyon tayo. Sabi ko nga kanina, sa ngayon, noon, hindi mo naiintindihan, hindi mo masabi. Pero darating din naman yun, no? Na makikita mo, ay, kumilos din pala ang Diyos sa akin. Hindi ko yun naiintindihan. No? Hindi ko yun ma-express dati. Kumilos din pala siya sa akin. So, walking by faith means be encouraged that in your weakness and sickness and loss and hardship and danger, the Spirit of God is praying for you and not against you. Okay. So, yung Espiritu Santo na nasa iyo sa gitna ng iyong pinagdadaanan na pagsubok at kahinaan, nagdadasal. Nagdadasal ka. Wala kang salita pero nagdadasal ka. Nasa loob mo ang Espiritu Santo. No? Nasa atin ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng salitang sumasa atin ang Diyos. Galing, no? Napakagandang consolation ito, my brothers and sisters. Itong reality na ito, naranasan to ng mga saints. No? Si Mother Teresa, biro nyo ilang years? 30 years. No? In darkness, sabi niya, spiritual dryness. Si Santa Monica. No? At marami pang saints, no? Na dumaan dito. Sa kanilang katahimikan, sa kadiliman, dadasal pa rin ang Espiritu. No? So, we were never alone. Okay. So finally, be encouraged that God the Father hears the prayer of the Spirit. This prayer is for you. Yan, pinagdadasal tayo. At siyempre, naririnig ng Diyos ang ating mga dasal. Okay. So walking by faith means living our eternal life in the here and now. Yan. Dito pa lang, danas na natin, nararanasan na natin. Dito pa lang, na isasabuhay na natin ang eternity. Okay. Ano po ibig sabihin natin dyan? Eh? So, number 1, eternal life as relationship. Okay. So, if eternal life is a relationship, then it can be lived today. Tama, ano po? Bakit mo pahihintay yung relationship mo sa Diyos sa pagpatay ka na sa kabilang buhay? Dito pa lang. Dahil karelasyon mo na ang Diyos na walang hanggan, ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, magsisimula na yung relasyon. So, lahat ng meron tayo dito sa lupa ay may reflection sa kabilang buhay. No? So this is eternal life. That they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ. Okay. So ito rin daw po yung biyaya ng buhay panalangin. Kahit tayo busy sa buhay, sa araw-araw, pwede tayong pumasok doon sa eternity kapag nagdasal tayo. Naglalaba ka, busy ka. Habang naglalaba ka, nagdasal ka, pasok ka sa eternity. Dahil nakikipagrelasyon ka sa Diyos. Ibig sabihin kahit nasang lugar ka, ano po, pwede kang magdasal.
Sa halip na ah, iwasan mo yung pagdarasal, pasukin mo yun, yung eternal life na yun sa pagdarasal. Makikipagrelasyon yun sa Diyos. So sabi ni Saint Therese, I am not dying, I am entering life. Nung siya ay mamamatay na. So pag tayo ay senior citizen na, pag tayo ay nag-iisip, nagninilay na, no? Nagre-reflect na tayo sa susunod na buhay, ang gandang sabihin nito, no? Panginoon, alam ko hindi ako mamamatay. Matutulog lang ako. No? I am entering a new life. No? Ipapanganak ako muli. So yung yung tatay ko na nawala, ate ko, sa kaditsi ko, yan. Nandun na sila sa kabilang buhay. So eternal life as love. Eternal life being a life that never ends. So dahil ang pag-ibig ay eternal, yan. Lahat ng pag-ibig natin dito sa lupa ay projection, no? Then patungo din doon sa buhay na walang hanggan. So walang nasasayang na pag-ibig. Yung kinuwento ko kaninang chismis sa inyo na minahal kong babae, palagay ko hindi nasayang yun. Nagkaroon ng pag-ibig sa puso ko naintindihan ko yung pag-ibig ng isang tao. So palagi ko lahat ng taong minahal natin, nakabawi man o hindi, nakatugon man o hindi, walang nasayang doon. Sabi mo, mahal ko siya dati, ngayon hindi totoo yun. Nandiyan lang ang pag-ibig, hindi yun nawawala. So eternal life as good choices. So lahat daw ng mabuting desisyon natin dito, yan. Mabuting desisyon din yan sa langit. So dito pa lang lahat ng desisyon natin ay pang eternity na. Okay. So now, punta po tayo dito sa ano nga ba ang kahulugan nitong mga paghihirap natin sa buhay, no? Sabi ni Santo Padre Pio, yes, I love the cross alone. I love it because I always see it behind Jesus' shoulders. Tama, no? Si Padre Pio. Biro nyo nang ang Panginoong Jesucristo nakapako sa krus. Imagine mo kung ikaw isa sa mga magnanakaw. Paano tinitignan ni Jesus? O ikaw yung mabuting magnanakaw. Paano niya tinignan yung mga tao sa paanan niya? Tumingin siya ng may pagmamahal. Kapag ako nagpi-preach tungkol sa pag-ibig, pwede kayong ma-touch, ma-inspired. Pero kapag inalay ko ang buhay ko sa inyo, ibang usapan na yun. Biriin niyo ang Panginoong Jesucristo nung nakabayubay siya sa krus, sa gitna ng paghihirap. Iniligtas niya, pati yung mga umuusig sa kanya, nagpapahirap sa kanya, mga maaway sa kanya. Lahat iniligtas niya. Wala daw pong ibang gumawa nun sa kasaysayan ng sangkatauhan. Si Jesus lang. Si Jesus, nung nangangaral siya, love your enemies, pray for your persecutors, nung nagparami siya ng tinapay, marami siyang himala. Siguro siguro maintindihan mo, matatouch ka, ay, ang galing nitong Jesus na ito talaga, no? Pero nung namatay siya sa krus, ibang usapan na ito. Talagang binigyan niya ng bagong kahulugan ang paghihirap ng ating Panginoon. Kaya yung nagpakitang Mahal na Birhen sa Lazaret, ito po yung Lazaret crucifix na sa dibdib ng Mahal na Birhen. Sentro ng mensahe ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Tayo po, yan ang ating patroness, Mahal na Birhen ng Lazaret. Yan din ang sentro ng buhay ng bawat member ng pag-ibig sa Diyos. So kapag tumingin ako sa sitwasyon, pag tumingin ako sa paghihirap, titignan ko rin to katulad ng pagtingin ni Jesus. Okay. Nagulat po ako dito nung nag-aaral ako. No? Mainggit kaya ang mga anghel sa atin.
Yung iba sa atin gusto maging anghel, no po. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo kay Saint Faustina, if the angels were capable of envy, they would envy us for two things. One is the receiving of the Holy Communion, and the other is suffering. No? Ibig sabihin, siyempre, mga anghel, wala silang katawan na katulad natin, hindi nila kailangan tumanggap ng komunyon. Tayo, natatanggap natin si Jesus. Physical na tinapay. Nakakapasok si Jesus sa buhay natin, sa katawan natin. Hindi nagagawa ng mga anghel yun. At hindi rin nagdurusa yung mga anghel. Dahil wala silang katawan. Hindi sila nasasaktan. Wala silang katawang lupa eh. So siguro sabi ng mga anghel, kung sakali man, kung meron daw silang pagdududa, pagkakaingitan sa atin, eh yun. Dahil sa atin daw paghihirap, makikibahagi ka sa paghihirap ni Jesus. Dahil sa ating paghihirap, maiintindihan mo kung anong kahulugan ng pagiging tao. Maiintindihan mo kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yan. So may napakalalim pala ng kahulugan ng paghihirap. Biruin nyo, para kainggitan tayo ng mga anghel. No? So kapag ako ay naghihirap, kakaibang karanasan ito. Kakaibang pagkakataon. Nandun ang Diyos sa paghihirap ko na yun. May kwento nga po si Saint Teresa ng Avila. Nagpakita daw sa kanyang demonyo, pero yung demonyo ay yung Jesus. No? At nakilala agad ni Santa Teresa ng Avila. Sabi niya, demonyo ka, hindi ikaw si Jesus. Sabi ng demonyo, paano mo nalaman? Wala kang sugat. Ang Panginoon ko ay may mga sugat. So kapag yung asawa mo ay walang sugat, joke lang po. So tayo, ako, na sinasabi kong ako'y alagad ng Diyos, ako'y lingkod ng Panginoon, at takot akong masaktan, ayan, hindi ako totoo. Okay. So, anong ibig sabihin ng pag-ibig? Marami, pero we love only to the degree that we are willing to suffer. Yan. Yan ang tunay na pag-ibig. Kapag napapahiya ka na, hindi ka napapansin, parang hindi ka na importante, o kaya kinukutya ka, di ba sinabi ng Panginoon yung mapapalad? Yan ang tunay na pag-ibig pag naghihirap ka na. Si Saint Francis of Assisi ang aming patron dito at sinabi niya yun about perfect joy. Tinuturuan niya yung kanyang kasamahan, si Brother Leo. Panahon po ng taglamig, nag-travel sila malayong malayo para pumunta sa ibang bayan para mamalimos. No? At sabi ni Saint Francis kay Brother Leo, alam mo ba kung ano yung perfect joy? Baka akala mo ang perfect joy ay kapag nag-preach tayo at pinalakpakan tayo, tuwan-tuwa yung mga tao, perfect joy ba yun? Hindi yun perfect joy. Baka akala mo pag nakapagpalayas tayo ng demonyo, perfect joy na yun. Hindi. Baka akala mo sa sobrang dami ng donation, magiging paginhawa na buhay natin, mapapakain lahat nating mga gutom, wala tayong problema sa distribution ng ng pagkain. Hindi yan perfect joy. Brother Leo, sabi ni St. Francis, pagdating natin doon, sa pupuntahan natin na buong maghapon tayo naglakad sa gitna ng lamig na ito, at gutom na tayo, at kumatok tayo sa pinto, at minura tayo, pinahiya tayo, at sabi, mga peki kayo, na alagad ng Diyos. Mga tamad kayo, binugbog tayo, at iniwan tayong nilalamig doon sa gitna ng yelo. Isulat mo, Brother Leo, yan ay perfect joy. Hanggang ngayon, pinagninilayan ko po yan, mga kapatid. Perfect joy nga siguro yun para kay St. Francis. Kasi mahal na mahal niya si Jesus. Para kay St. Francis, yung to suffer with the Lord
That is perfect joy. So lahat po ng paghihirap natin at sinasabi mo, para kay Lord to. Kasama ko si Lord. Ayan. Perfect joy. Pag-ibig yan. Meaningful. Okay. So when one prays, one is able to love supernaturally. Di ba po? And when one loves, one is able to bear all things joyfully for love of Christ. Amen. Okay. So ito pong sufferings ay merong purgative, unitive, and redemptive qualities. Okay. Lapit na po ako, mga 5 minutes na lang yata ito. Okay. Purgative, pinupurga tayo, purgatorio. Sabi sa akin, yung spiritual director ko, Eugene, pag nakarating ka sa purgatorio, magpasalamat ka na kasi sigurado papunta ka na ng langit noon. Kaya lang, nagdudusa ka pa rin kasi nade-delay yung experience mo ng eternal joy, ng perfect love, ng fullness of life. So suffering acts to purify and humble the soul. It is a crucible in which the impurities and worldly attachments are unmasked and expelled. Okay. So kapag tayo daw pala ay naghihirap, nagdurusa, purgatorio. Okay. So ibig sabihin, mababawasan yung panahon, yung oras mo, panahon mo sa purgatorio talaga. Dito pa lang na purify na tayo eh. Okay. So baka mas maikli na sa kabilang buhay at mapapabilis yung punta natin sa langit. So pag daw tayo nasaktan, ibig sabihin meron tinanggal sa'yo o may nawala sa'yo. Maaring pagkukunwari mo, kayabangan mo, kaya masakit yun, di ba? Pag natatamaan yung ego mo. Yung mga achievements mo, yung pinagyayabang mo dati, wala palang kwenta ngayon, ganyan-ganyan. Kala mo magaling ka, hindi pala. Kala mo mas malayo pa mararating mo, mas mataas pa, hindi pala. Lahat ng klaseng masakit. Nawalan tayo ng hanap buhay, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Yan. Siyempre po, masakit yun, normal, no? Pero kasama po daw yun sa purification natin. All kinds of attachments. Siyempre, mahal mo asawa mo, attach ka sa kanya, no? Sa mga anak mo, sa lahat. Pero kasama daw po yun. Lahat. So magandang maging conscious tayo kapag tayo nasasaktan. May napakalalim na kahulugan ito ng purgative meaning ng suffering. Okay. Next is unitive. Once metal has been sufficiently purified in the crucible, it can then be forged into a proper instrument to be wielded by the hands of the welder. Okay. This second quality is a natural consequence of the first, in that the purification enables the soul to be united to God. Yan. Kapag nalinis na tayo, yan, na-unite na tayo sa ating Panginoon. Yun lang ang paraan. Natural consequence daw po ito. So, masayang isipin na pagkatapos ng purgation ay makakaisa natin ang Panginoon. Di ba po pagkatapos ng bawat problema, ramdam mo talaga yung special yung feeling eh. May special presence ang Panginoon na napakalapit mo sa Kanya. Siya napakalapit mo sa iyo. Para bang, yes Lord, I can feel you. Yes Lord, you are in my heart. Mas ramdam mo yung presensya niya. Third, finally, is suffering as redemptive is the highest form of suffering, because it is directed entirely outward toward the salvation of souls. Redemptive suffering most intimately configures us to Christ, who entered this world for this very purpose. So lahat ng paghihirap ay nakaliligtas. Yung sugat ni Jesus, dyan sa risen Christ image ko po sa likod, yung sugat ni Jesus, yan ay redemptive. Iniligtas tayo ng mga sugat na yan. Hindi na yan tanda ng kabiguan.
Di ba nakakapagtaka, nagpakita siya sa mga alagad. Ito, ako nga ito, tignan niyo yung mga sugat ko. Dapat wala nang sugat. Kasi risen Christ ngayon, napagtagumpay niya ang kamatayan, bakit may mga sugat pa? Dapat wala nang marka ng mga sugat. Nais ng Panginoon, huwag nating kakalimutan na ang mga sugat na yon ay nakakahilom at nakakaligtas. Yan. So tayo po na mga Kristiyano, ganun din. Tayo pong mga alagad ni Jesus. Yung sugat mo, maliligtas ka dyan. At makakapagligtas din ng kapwa natin. Okay. So ito po yung pangalawang guide question na iiwan ko sa inyo na sasagutin nyo sa susunod yung meeting. Merong kopya pong ibibigay sa inyo. No? Maraming pagkakataon na halos lahat po, lahat na pinagaling ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na gumaling ka dahil sa akin. Hindi, wala pong ganun. Laging sinasabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Okay, so sa gitna ng sugat, sa gitna ng suffering, paggagalingin ka ng iyong pananampalataya. Okay. Pakinggan po natin itong awit na ito. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in
Let me end my talk with this prayer. God of all mercies, God of all consolation, comfort us in our afflictions, that we in turn might comfort those who are in trouble with the same consolation we have received. Grant this through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po, my dear brothers and sisters.